All right, so before we go to the preaching of the word, meron lang ako tayong few announcement. Nasa 40 days prayer and fasting pa rin po tayo. And we are now on the 10th day ng atin pong prayer and fasting. Hallelujah! Sa lahat po ng hindi pa po nakasunod or nakapag-join, you can still join. And alam ko po na malaki ang magagawa ng atin pong mga panalangin. Amen. Let's keep on praying. Huwag ho tayong magsawang manalangin dahil ang dami-dami po nating dapat ipanalangin at kahit hindi pa po natin nakikita ang mga answered prayer po natin, let's keep on praying. Alam ko na marami pong gagawin ng Panginoon sa buhay po nating lahat at maging sa atin pong mga pamilya. Amen. So let's continue also to pray. Isali po natin sa panalangin natin ang atin pong mga kababayan sa coastal areas. Alam naman po natin, dinalaw po tayo ng malakas na bagyo at marami po sa ating mga kababayan ang sinalanta ng maraming nasalanta sa mga kababayan po natin, mga nasirang tahanan, mga pananim, maraming mga bangka na wala. Namatayan din po tayo ng isa sa Cagayan at meron pong 3 sugatan ng dahil po sa bagyong Marce. At hanggang ngayon ay hindi pa po nakakabangon ang marami nating mga kababayan sa mga sunod-sunod po na mga bagyo. Ito na naman at meron naman pong nakapasok sa atin pong Philippine Area of Responsibility at magkasunod pa. Mukhang partner-partner pa yata itong pumapasok. Ano? At anyway, let's continue to pray and believe na ang Panginoon ho ay patuloy na protektahan ang marami po nating mga kababayan at tulungan sa kanila pong pagbangon muli dito po sa pagkakasalanta ng bagyo sa kanila. So, let's pray for our church in Claveria. Sayang, hindi ho namin maipapakita po sa inyo yung church po natin doon and the members of our church ay talagang sila po yung napuruhan. Of course, the whole of the shorelines ay talagang tinamaan, but talking about our 611 family, yung 611 Claveria and of course yung mga members po natin sa shoreline ay nangangailangan po ng tulong. Kaya tayo po ay nag-launch ng project. Ito po yung ating relief operation for our churches in Claveria, Ballesteros, and some members of our church na nakakalat sa iba-ibang mga bayan along the shoreline. At nais po natin silang abutin. Kahapon nag-announce po ako sa group chat ng mga pastors in the Philippines, 611 churches, that we will be launching a project, the Relief Operation Project, for 611 churches lamang. Okay? Hindi po ito pang madlang people. Okay? Baka po mamali tayo. Okay? Dahil marami pong namimigay ngayon, marami pong nagko-collect. Mariin ko pong binigyang pansin sa panawagan natin. Our relief operation is for 611 churches only and the 611 members. Okay? Okay, so muli, ako po ay humihingi ng tulong sa inyo pong lahat. Kumakatok po ako sa puso ninyo. Kung nais po ninyong mag-ambag, bago po kayo umuwi, ay pwede po kayong magbigay ng inyo pong shall we say, sacrificial offering. At alam ko po na mas maganda yung tumutulong kaysa tayo po yung tinutulungan. Amen. Marami pong mga nangangailangan ngayon. At alam ko po na ang atin pong initiative of giving, especially ang pagtulong po sa mga nasalantang mga kapatiran po natin, ay malaki ho ang maitutulong ng pagbibigay ng bawat isa sa atin. Amen? So, mamaya-maya, pwede po ninyong kunin or you can send your sacrificial offering kay Chris sa kanya pong GCash. Don't worry, kami po ay mag-i-issue ng acknowledgement receipts sa inyo pong mga ibibigay.
This is separate from your tithes and offering. Kaya yung tithes and offering po kasi natin, every end of the year tayo nagbibigay ng acknowledgement receipt. But for your offering, para po sa mga nasalanta ng bagyo ng mga kapatiran po natin, iba pong receipt ang ibibigay po namin sa inyo. Okay? Maliwanag po ba? Amen. Another announcement na gusto ko pong iparating sa inyo, meron pong gaganaping free concert. Ang tawag po namin dito ay Impact Generation Concert. At ito po ay para sa mga kabataan. Sino po ba yung mga kabataan? 13 years old hanggang sa 20. Pero kami po ay nagkaroon ng pag-uusap, basta gusto mong pumunta. Okay. Ito naman ay libreng concert at meron pang free tea and merienda. Okay? Project na si Kan, Lakas ng Kabataan, Pag-asa ng Bayan. Ito po on November 14, 2024, 6 p.m. to 9 p.m. sa Pulsar Grand Ballroom, Peñablanca, Cagayan. Inulit ko, lahat po ay po pwedeng umattend. Okay. Napakaganda po kasi, especially to the young people, I want you to join this. I want you to attend dito po dahil malaki ho ang maitutulong nito sa atin. This is a Christian organization. Kami po ay kasama doon na organizer, kami ni Dave. And of course, si Nalalia at saka si JC. Kasama po kami sa mga working force po nito. And lahat po ng mga churches ay involved. Lahat po ng mga youth ng different churches ay a-attend. So I want all the young people of this church, of our church, please attend at tayo po ay makiisa sa magandang layunin ng Panginoon, ang magkaisa, pagkaisahin ang kabataan po natin dahil alam ko po na sa pagkakaisa, lalong-lalo na po ng mga kabataan, marami po tayong maiaambag, lalong-lalo na po sa pagbabago ng ating komunidad. Alright? So, again, November 14, 2024, 6 to 9 p.m. at Pulsar Grand Ballroom Hotel. Magkita-kita po tayo doon. Impact Gen Concert. Okay? So, paano pumunta doon? Alam nyo naman. Sa Tuguegarao, isang sakay lang po yan. Capacity. Pastor, paano yung pag-uwi? So, gusto kong i-organize ninyo mga sarili ninyo, mga taga 611, dahil alam ko po na medyo malalim na yung gabi pagkatapos po nito, I will arrange ng mga sasakyan po ninyo pa uwi para po wala kayong problema. Alright? Okay, so are we all excited? Kapatid, katulad po nabanggit ko kanina, dinalo po tayo ng bagyo, marami pong mga nasalanta, marami po ang talagang ngayon ay naghihirap. Pero gusto ko pong maunawaan ng bawat sa atin, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Can I hear amen? Maging ang hangin ay Kanya pong ginawa. Ang tubig ay Kanyang ginawa. Ang pagbaha, ang pagbagyo, nagaganap, nangyayari sa kalooban ng Panginoon. Pero bakit? Bakit ikinasisira ng buhay ng maraming mga tao? Dahil tao din ang may kagagawan. Walang nilikha ang Diyos na ikasasama ng tao. He created everything beautiful. He made all things beautiful. He created even the time perfect and good for the benefit of people. At ako po'y naniniwala na ang lahat ng kalamidad na nagaganap po sa atin, ito po ay merong dahilan at may dahilan ang Panginoon. And you know, as people of God, sabi po na banal na kasulatan, God created us to be stewards of His creation. Do you believe this? Lahat tayo na nilikha ng Panginoon, ginawa niya para po tayo ang tagapamahala
sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Pamahalaan natin ang tubig, pamahalaan natin ang kalikasan, pero nakakalungkot. Ang tao, imbes na tagapamahala, siya ang sumira sa maraming gawa ng Panginoon. Kaya nga ho, sa mga pagkakataon pong ito, kung naniningil po ang kalikasan, kinakailangan hong mag-isip po tayo. There are many reasons kung bakit tayo po'y manalangin. At bukod sa ating pananalangin, total everyday, naglalabas po kami ng Word of God na babasahin po ninyo. I want you to meditate on the words na atin pong nilalabas every day for us to understand saan po ba o ano po ba ang nais ng Panginoon sa buhay po natin, especially for the 40 days prayer and fasting. Can I hear amen? Alright? So, yun pong hindi pa nakakasunod sa atin pong Facebook, please, hanapin po ninyo ang atin pong account. Baka pwedeng i-flash. Para po masundan po ninyo ang lahat ng mga verses, lahat ng Word of God na lalabas po natin for the whole prayer and fasting na ginagawa po natin sa 40 days fasting po na ito. Amen. Now, are we all excited with the Word of God? Okay, buksan nga po natin sandali ang atin po mga Bibles in the book of Luke. Luke chapter 11, verses 37 hanggang po sa verse 44. Luke 11, 37 to 44. Okay. Sabi po ng Bible, verse 37, when Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him. So he went in and reclined at the table. But the Pharisee, not noticing that Jesus did not first wash before the meal, was surprised. Then the Lord said to him, "Now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. You foolish people, did not the one who made the outside make the inside also? But give what is inside the dish to the poor, and everything will be clean for you." All right. Woe to you Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice, sabi nga po natin, justice, and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Woe to you, Pharisee, because you love the most important seats in the synagogues and greetings in the marketplace. 44. Woe to you, because you are like unmarked graves, which men walk over without knowing it. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Lord, bless your word today. And may you also bless, O God, every heart, every ear that will receive your word. At sa araw na ito, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, pagharian mo po kami. Manangan ka, Panginoon, sa iyong mga salita, at ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, alam namin, Panginoon, ito'y pagkain para sa amin. So, Lord God, we pray, may you nourish us with your word today. May you bless our hearts. May you bless our soul. At ang mga salita mo, Panginoon, na tatanggapin namin, makita namin, matanggap namin ang rema na nagmumula sa iyo. At ang mga salita mo, Panginoon, will accomplish great things, O God, in our lives, and we will all go home with gladness in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Nasa series pa rin po tayo ng about the yeast of the Pharisees, yun pong lebadura ng mga Fariseo. And the title po ng atin pong pag-aaralan is Breaking the Chains of Hell.
Alam niyo ho, kapatid, kaibigan, sa araw po nito, lahat po tayo, we're doing our best para po makapasok sa langit. Amen po ba? Sila no sa atin ang ginagawa ang lahat para makapasok sa langit, taas sa kamay. Okay. Hindi ho ito patulad ng exam sa school na, okay, bahala na bukas. Yung iba, alam nilang may exam pero wag na mag-review. Bahala na. Pero alam mo ninyo, ang pagpasok sa langit, it is a serious na isang seryosong usapin. Na alam mo ninyo, kung hindi po natin pag-iigihin sa panahon na ito, nakakalungkot. Pagpasok po natin sa langit, dalawa lang ang po pwede mangyari. You will pass through the gate or the gate will be closed for you. Dito po sa ating papag-aralan, gusto ko pong maunawaan natin. Ang Panginoon ay nagbigay ng special na attention sa mga Pharisees. Yung pong mga tagapagturo ng mga salita ng Panginoon. These are the people serving in the temple. Sila po yung tinatawag nating mga Kristiyano, kumbaga, sa mga panahon po na ito. And this is story, makita po natin, si Jesus ay pumunta sa isang komunidad and he was invited by a Pharisee. Tinawag po siya, Lord, can you join us? At ang Panginoon ay pumunta, doon po pinaunlakan yung invitation. At napansin po nung Pharisee, diretsong kumain ng Panginoon na hindi po nagugas ng kamay. Siyempre, yung Fariseo, very sensitive, keen observer, dahil yun yung kanyang pagkatao. Yun yung kanyang nakagisnan. Yun yung kanyang training. Pagkatapos yung kanyang bisita, biglang kumain na hindi naghugas na kamay. So po yung Pharisee ay nagkaroon ho ng matinding pagtataka. Di man niya sinabi sa Panginoon, pero marahil siya ho ay nagkaroon ng actuation na madali namang maintindihan. Di ba ba? So siguro nung sumubo ang Panginoon, nakita po ng Pharisee, alam ng Panginoon ang kanyang iniisip. Alam ng Panginoon ang kanyang nasa kanyang kalooban. And so the Lord immediately uttered ito pong mga salita na ito. Now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Can we read this part, yung sinabi ng Panginoon? Then the Lord said to him, Now then, you Pharisees, clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Inimbitahan ng Panginoon. Sino nag-imbita? Yung Pharisee. Pero nung pumasok ang Panginoon sa bahay niya, sinermonan ng Panginoon yung Pharisee. 40. Ano sabi po niya sa verse 40? You foolish people, did not know the one who made the outside make the inside also? Bisita ka, tapos ganyan ka magsalita, no? Ano, may kausap pa rin po ba ako? Kung kayo bisita, ganyan ba kayo magsasalita? Pero makinig ho tayo mabuti. Tatandaan po natin,
Ang pinapasok ng Pharisee sa kanyang bahay ay ang Diyos. Yung lumikha ng langit at lupa. Hindi po naintindihan ng Pharisee marahil kung bakit ganun magsalita ang Panginoon. Pero, sa verse 41, makikita po natin kung paano nagsalita ang Panginoon. But now, as for what is inside you, be generous to the poor, and everything will be clean for you. Can we read that part? But give what is inside. Give to the poor, and everything will be clean for you. Can we read it again? Give to the poor. Ano sabi niya? And everything will be clean for you. Point number 1 in this topic, greedy people are blind and ignorant. Ito pong mga Pharisees are good people. Amen? Sabihin nga po natin, good people. Can we say it again? Good people. Maganda ang kanilang training. Malinis. Dahil sila po ay mga tagapaglingkod sa templo. At sila din po yung kinikilala ng mga tao sa komunidad na mga leaders. And remember, they are also preachers of the word. Okay? Sila po yung mga leaders ng mga mananampalataya noong araw. Pero nung dumating ang Panginoon, God is trying to correct yung kanila pong maling kaisipan at yung kanila pong maling understanding about their religion. Because these people are religious people. Sabihin nga po natin, religious people. Okay? They have trainings, they have education. As leaders of their religion during that time, sila po ay merong authority over the people. Pero mapansanin po natin paano kinorek ng Panginoon yung kanila pong attitude. That in spite of their being leaders, representative ng Panginoon dapat. But because of the greed, because of their greed, tinawag po silang blind and ignorant. Sa verse 39, gusto ko pong makita natin muli ang sinasabi po ng Bible. Verse 39. Then the Lord said to these Pharisees, now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. Sinasabi po ng Panginoon sa kanila, parang ang linis-linis ninyo. You clean the outside of the cup and dish. Pero alam nyo, basa ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, yung kanilang inside man. At sinabi po ng Panginoon, they are full of greed and wickedness. Can I hear amen? Doon po sa verse 41, ano sabi po ng Bible?
Give to the poor, and everything will be clean for you. Magbigay kayo sa mga mahihirap at lahat malilinis. Alam niyo kung bakit ganon? Sapagat nakita ng Panginoon ang isang problema sa mga Pharisees nung araw. They love the Lord, they serve the Lord, pero they are not serving God's people. Matthew chapter 23, especially of verse 13. Can we read it? Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Mariin na sinasabihan ng Panginoon yung mga teachers of the law and the Pharisees. And they called them hypocrites. Ano sabi po ng Bible? Dahil ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law, imbes na sila yung magpasok ng tao sa langit, sa kingdom ng Panginoon, sila ang nagsasara ng langit at ng kingdom nang hindi po makapasok ang mga tao. Can I hear amen? Can I hear amen? You know, a lot of people today, gusto nilang lumapit sa Diyos. Gusto nilang maglingkod sa Panginoon. Pero alam niyo, nakakalungkot. Ang church, tayo yung nagsasara ng pintuan ng langit sa marami pong mga tao. May mga churches po na ganito. Ang church, minsan, we believers, because of our, yung maling understanding po natin sa salita ng Panginoon, tayo ang dahilan kung bakit maraming mga tao hindi pumapasok sa langit. Tulad yan, may mga religion, di ba? Bawal kang pumasok kapag may hikaw ka sa kanilang simbahan. Mga babae, hindi kayo pwedeng sumamba kung kayo ay nakapantalon. Kaya nga po, may mga joke akong naririnig. Parang mas madali pa yata ang pumasok sa langit kaysa sa umattend sa church. Bawal mag-preach ang babae. Di ba? Bawal tumugtog ang may tato. Ano pa? Alam ko si Pastor Joshua nung araw dumating siya. So sabi ko, ano ang qualification ng maging cell leader? Kasi nung araw pinag-aawayan, sino ang cell leader? Lahat. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor Danny, kahit si Raulo po pwedeng maging cell leader. Sabi ko, anong si Raulo? Even those insane, they can be cell leaders. Kasi yung mga insane, kailangan nilang maligtas. Sabi niya. Amen? Eh, syempre, tayo nga dito. Sino ba gusto maging cell leader, mga si Raulo? May mag-volunteer, taas nga ng kamay. Si Raulo lang din ang pwedeng mag-lead sa kanila. Amen. Pero alam nyo, marami pong mga simbahan ngayon, hindi ka naka-t-skirt, wag kang papasok. Ang church na masyado pong, alam mo yun, yung batas. Pero tatandaan po natin, lahat ng kautusan
Walang nakagawa po niyan, ang Panginoon lang. At bumaba ang Panginoong Jesus, ibinigay po yung grace sa atin upang tayo pong lahat ay mag-qualify. Can I hear amen? Can I hear amen? Isipin mo yung Pharisee. Kinwestiyon si Jesus, bakit hindi ka nagugas ng kamay? Kailangan maggugas ka ng kamay bago ka kumain. Kasi, yan na magpaparumi sa'yo. Kaya nga sumagot si Jesus, hindi ang pumapasok sa katawan ng tao ang nagpaparumi sa atin, kundi yung lumalabas sa bibig natin. Can I hear amen? Nagugas ka nga ng kamay nung kumain ka, pero maya-maya nagmumura ka naman. Alin po ba ang tama? Si Jesus ang nagsasabi, "You hypocrites, you clean the outside of the dish, pero you are full of greed and wickedness." It is a reminder for all of us, my brothers and sisters, today. Ang Panginoon, tinapos na po niya ang judgment na dapat ay para sa atin. And now we are in the dispensation of grace. Can I hear amen? Buti na lang by grace tayo, ano? Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang by grace tayo. Kung siguro kung by law tayo, kayong lahat na na-late, hindi na kayo pagbubuksan. Ha? Can you hear amen? Pumunta ka sa ibang simbahan, pag na-late, hindi ka na makakapasok. May born-again church na ganyan dito sa Tuguegarao. 9 o'clock ang service, dumating ka na ng 9:05, hindi ka na papasok. Sa next service ka na lang. They have good reasons. But you know, in our church, sige, umattend ka. Kahit late ka. Amen. Huwag ka rin magtaka kung late din yung blessing mo. Ganun lang naman eh. But not me to close the door for you. Can I hear amen? Marami po sa atin. Sa paglilingkod natin, some are very serious sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Some are not. Dapat ba kitang husgahan dyan? Hindi. If you're serious sa paglilingkod mo sa Panginoon, God is also serious in promoting you. Can I hear amen? But not me, not this church, to close the kingdom of God for you. If you will make God your priority, hallelujah! Because God will always prioritize you. Amen. But in this church, everyone is welcome. Kung umattend ka na closing prayer na, okay lang, umattend ka lang din. No problem. Sabi mo nga sa academy mo, di ba? We don't have any law. Minsan tinatanong ako, Pastor, anong policy ninyo sa ganito? Anong policy niyo sa ganyan? Sabi ko, I don't have any policy. We have the Bible. Amen? We have the Bible. May nagtanong sa akin, Pastor, ikakasal mo ba ang mga taong hindi nag-a-attend sa church mo? Sabi ko, kung walang magkasal sa kanila, ikakasal ko pa rin sila. May nagtanong sa akin, bakit? Sabi ko, kawawa naman sila. Kung hindi sila magpapakasal, magli-live-in sila, kasalanan nila sa Lord yun. Pero hindi sila nag-a-attend sa church mo. That's not a big deal for me. Kung ayaw mong umattend sa church ko, pakialam ko. Pero nung tinawag mo akong ikasal kita, ikakasal kita. Naunawa natin? Can I hear amen?
Paano kung ang dami pong mga tanong? Alam mo, sagot ko, huwag mo na akong tanungin. Ang mahalaga, ginagawa ko ang bagay na ito. Amen. Kayong lahat na nasa loob po ng 611 Church, malaya tayo maglingkod sa Panginoon. Malaya mong gawin kung ano ang gusto mo. All things are permissible, but not all things are beneficial. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung magpapakasal ka lang, kaya ka lumalapit sa akin, okay lang yan. Pero tatandaan mo, hindi yan beneficial para sa'yo. Amen? Kung ito magpapakasal, dahil ang dami ko ng sermon sa kanila. Dahil ang dami ko ng itinuro sa kanila. Okay, ikakasal ko kayo. Pero yung iba, nagpakasal. Tsaka lang nakipag-usap sa akin nung magpapakasal. After ng kasal, hindi na nakipag-usap sa akin. Okay? Pero kayo, kung magpapakasal kayo, bago magpakasal, nakikipag-usap. After the kasal, nakikipag-usap. Meron akong role sa inyo. Sasamahan ko kayo sa inyong tagumpay. Can I hear amen? Can I hear amen? Oh. Marami po sa ating mga youth. Malaya kayong gawin lahat yan. Madalas ako nagsasabi, di ba? No serious love affair habang nagsisipag-aral. Napagod na rin ako magsabi niyan. Maraming nagpupumilit. O, sige lang. Dapat ko ba kayong EDA? Hindi rin. Pero pag kayo, pagdating ng panahon, nagkamali, itape mo, pempel mo. Diba? Naintindihan mo ba natin? Tapos lalapit ka sa akin, Pastor, naghihirap ako. Oh? Sagot ko ngayon, deserve mo yan. Now, church, listen. You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. This is not our work. Amen? Ang work ng mga anak ng Diyos, ang buksan ng pintuan ng langit para sa lahat. Ang buksan, ang kingdom ng Panginoon para sa lahat. Pag pumasok sila, we do the discipleship. We do the teaching. We do the mentoring. Amen. And you know, brothers and sisters, this is our role. Ito po ang tungkulin ng tunay na lingkod ng Panginoon. These are chains na nilalagay po ng kaaway sa atin. Mga tanikala na nilalagay ng kaaway, ng demonyo sa mga believers sa mga panahon na ito. Yung tayo po ang dahilan kung bakit natitisod ang marami pong mga tao. Marami po mga unbelievers ngayon, alam niyo po ba, nakatingin sila sa atin, binabasa po nila ang ating pong pagkatao. The way we talk, the way we dress, the way we walk. Gustong-gusto na nilang lumapit sa Panginoon, pero pag nakita buhay natin, parang nadi-discourage sila. Alam niyo kung bakit? It's all because of us. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourselves do not enter, nor will let those enter who are trying to. Maging daan ho tayo dapat ng kaligtasan ng ibang tao. Can I hear amen? And you know, brothers and sisters, kung bakit sinabi
ng Bible special of verse 41, be generous to the poor and everything will be clean to you. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon yan doon sa Fariseo? Kasi yung mga Fariseo, wala silang ginawa, kundi pagsamantalahan ang marami pong mga tao. May narinig po tayong church na ganyan, di po ba? Naging controversial na church nito pong panahon natin. Ang daming mga babae nagrereklamo dahil binata yung pastor. Wala siyang ginawa kundi po pagsamantalahan ang maraming mga babae na members po niya. Nung kinuwestiyon, anong sagot niya? Kasalanan ko bang ipinanganak akong pogi? But you know, brothers and sisters, kinakailangan maunawaan po natin tayo ng mga tinawag ng Panginoon. Kaya po tayo niligtas ng Panginoon upang tayo po ay maging alulod ng pagpapala sa marami pong mga tao. Can I hear amen? Can I hear amen? Tinitingnan ko pong mabuti yung sinasabi niya sa verse 41, be generous to the poor and everything will be clean to you. Be generous to the poor. Sabihin nga po natin, be generous to the poor. Sa Isaiah 61 verse 1, meron po sinasabi doon, the Spirit of the Lord is upon me to preach good news to the poor. Alam niyo po, yung poor, concern ng Panginoon sila. And that we believers, tayo na mga binago na ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, kung bakit po tayo pinuno ng Spirit ng Panginoon for us to become ministers to the poor. Preaching the word to them, fighting yung karapatan ng mga mahihirap. And you know, brothers and sisters, we are poor nung panahon. But because of our salvation, alam sabi ng Bible, we become rich. Sabi mo nga sa katabi mo, I become rich. Ilan ho ang gusto nito? Yung gustong yumaman, taas ang kamay. Oh, excited lahat. Listen. Nung na-born again po tayo, isa po sa nais gawin ng Panginoon sa atin, ang payamanin tayo. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa puso, maging sa bulsa, ay payayamanin tayo ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ is a new creation. Bago ang isip natin. Kaya ang isip natin sa araw po nito, kung tanggapin natin, binago niya to, hindi ka na mahirap. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mahirap. Sabi mo sa kanya, huwag mong isiping mahirap ka. Anong dapat mong isipin? Isipin mo dapat naligtas ka. Isipin mo dapat na namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kasama doon, ipinako ang kahirapan mo. Kaya ngayon, hindi ka dapat naghihirap kung born again ka. Sabi mo nga sa katabi mo, born again ka ba? Kung naghihirap ka, ma-born again ka dapat ulit. Sorry to tell you. Pero ito po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang mga tunay na nakatanggap ng kaligtasan, ligtas po tayo sa sakit karamdaman, ligtas po tayo sa isip natin, ligtas na din po tayo sa kahirapan natin. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, maging giver po tayo sa mga poor. Amen? Kaya encourage ko po sa bawat sa atin. Pwede po ba? Pwede mo tumingin kayo sandali sa akin. Mula sa araw na ito, isipin mo
niligtas ka ng Panginoon. At kasama sa kaligtasan mo ang pagyaman mo. Tapigin mo nga yung katabi mo. Yayaman ka mula sa araw na ito. Ilan ang naniniwala? Ilan ang nanapeda? Lift your hands, please. Pastor, anong gagawin ko para yumaman ako? Isarding mo ta Facebook mo. Ha? Itigil mo yung lagi mong kaiisip na mahirap ka. Amen. Alam mo, isa po ito sa pinakamahirap kong mag-breakthrough. In life, ang hirap mag-ipon. Kahit nung ako born again na, ang hirap ko pong mag-ipon. Pero alam mo, minsan, may nakausap akong tao. It's a matter of decision. It is a matter of decision. So meron po akong ginawa. Ganito. Every day, ako po ay nag-iipon ng 10 pesos para po sa anniversary natin next year. Alam niyo kung bakit? Every anniversary, kanayon nga mag-challenge na ka, magbigay tayo ng special offering, di ba? Pero ako mismo hirap na hirap magbigay. So sabi ko, bakit ko nga pinapahirapan ang sarili ko? So every time, every day, meron po akong nilagay na resolution sa aking isip at puso. I need to save at least 10 pesos every day for my anniversary expenses. Kinompute ko. In 1 year ay 360. Ha? Saan ko kinuha yung 360? Ha? Okay, sige. At 365 kung 65 times 10, magkano? 3,650. Kapatid, 10 piso kada araw. Alam niyo kung paano ko ginawa? Nagbawas ako ng pag-intake ko ng balot. Lugi nga lang yung nagtitinda sa libag. Pero tumigil po ako doon. Meron po akong schedule ng pagkain ng balot, pero isa yon sa tinanggal ko. Kasi po pwede naman pala akong mabuhay ng walang balot. Amen? Ito pa. Tinigil ko po yung pagtakas ko na kumain ng papaitan. Okay? Kasi dinadaya ko si Mrs. Pinagagalitan niya kasi ako pag kumakain ako ng papaitan. So, madalas sinasabi ko, punta ako sa office. Pero pag lunchtime, tatakas ako, kakain ako. Alam niyo kapatid, malapit ko nang maabot ang aking pangarap. Why 360? Lord, I am blessed. Because sa anniversary, I want to give to the poor. Meron akong isang pastor na gustong sponsoran. Galing pa siya ng Mindanao para po umattend sa atin pong anniversary. Ang rason niya, hindi siya makarating, walang gagastusin. Meron akong gagastusin para sa kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba? So I need to break through. Can I hear amen? I need to overcome the spirit of greediness. I need to overcome the spirit of greediness and ignorance. My greed of papaitan, my greed of balut, I need to overcome it. Can I hear amen? Because as a Pharisee,
I need to experience, I need to break through doon po sa ministry to the poor. In Luke chapter 16, verse 13 to 15, ano sinasabi ng Bible? Luke 16. No servant can serve two masters. Either he will take the one or hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Verse 14. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. Verse 15. He said to them, "You are the one who justify yourself in the eyes of men, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight." Isipin niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan, you cannot serve money and God. At lahat ng importante sa iyo, alam mo, sabi ng Panginoon, hindi yan mahalaga sa Kanya. At alam mo natin kung tayo po, isakripisyo po natin ang bagay po na ito para lamang sa Diyos at sa mga kapatiran po natin, magtatagumpay po tayo. Can I hear amen? Because of greed, madalas yan ang dahilan kung bakit hindi po natin nagagawa ang kalooban ng Panginoon. Because of greed, dyan na didisqualify ang mga Pharisees and the lawyers nung araw. Kaya sinasabi ng Panginoon, napakahalaga po na maunawaan natin. One of the chain kung bakit ang tao ay hindi po makapasok sa langit, it is because of the spirit of greed. Because when we have that spirit of greed, we are blinded and we are ignorant. Hindi mo na nakikita ang mga kasama mo, hindi mo nakikita ang kailangan ng ibang tao, it's because of that greed that we have in our hearts. Number 2, in your notes, nilagay po natin dyan, greed and self-righteousness is idolatry. Sa Luke chapter 18, verse 18 to 25, ito po yung istorya ng mayaman na lalaki lumapit sa Panginoon. Pwede po ba natin ipakita yan? Chapter 18 and verse 18 to 25 ng Luke. A certain ruler asked him, saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments?" Ang tanong ng Panginoon. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. And he said, "All these things I have kept from my youth." Lahat ng mga commandment na ito, Panginoon, nagawa ko na lahat yan. So when Jesus heard these things, he said to him, "You still lack one thing." Hallelujah. Ano sabi po niya? Pwede po ba natin basahin lahat? Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven. Come, follow me. Very religious yung tao. Diba? Hindi naman siya nangalunya. Lahat ginawa niya. Ino-honor niya yung mga parents niya. Pero ano po yung sumunod na verse? Ano sabi po ng Bible? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga tao. And then you follow me. Next verse, please. 23. No. Bumalik. Nung sinabi ng Panginoon, when he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Ayaw pong pakawalan yung kanya pong kayamanan. Ayaw magbigay. Ayaw pong mag-share.
Umalis po yung tao. Kaya sabi po niya sa verse 24, and sabi po ni Jesus, Jesus looked at him and said, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. 25, indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Totoo niyo po ba? Ang hirap pumasok sa langit. Pero alam nyo, meron po tayong dapat pong maintindihan sa bagay po nito. Greed and self-righteousness is idolatry. Kung tayo po ay binless ng Panginoon, hindi tayo binless ng Panginoon para sa sarili lamang po natin. Binless po tayo ng Panginoon sapagat nais po tayong gamitin ng Panginoon bilang alulod ng pagpapala sa marami. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Alam nyo, ang panalangin ko ganito, Lord, pagpalain mo pa ako. Para po tayo ay maging alulod ng blessing sa iba. Amen? Pwede po tayo mangarap ng pag-asenso in our 40 days prayer and fasting? Pwede po ba ninyong isama sa inyo pong prayer request para sa sarili nyo ang pagyaman ninyo? Ilan ang sabi ng amen? Taas nga ho ng kamay. But give God reason kung bakit. Minsan nagta-travel po kami ni Mrs. Sabi ko sa kanya, Mi, nagpe-pray ako ng bagong sasakyan. Tiningnan niya ako. An-anwem tinagadungalugan. Apay, mapagigiddan mo sa rin? Di ba? Siyempre, ganyan ho mag-reason ng mga babae, di ba? Ganun mag-rason ang maraming mga babae. Pero ano pinaliwanag ko sa kanya? Sabi ko, Mi, alam mo, in the church, maalala nyo nung araw, sabi ko sa kanya, naghahakot tayo ng maraming mga youth. Meron tayong youth service, up to 250 na young people ang nag-a-attend sa church. Dahil yung mga sasakyan natin, baba, taas, punong-puno ng tao. Hinahakot natin sila. At alam nyo, nakakatawa, nakagawa po tayo ng trend. Ngayon, ang dami na po mga churches, they have their own services. Meron na pong mga sasakyan na ginagamit. Tayo ngayon ang wala. Eh sabi ko sa kanya, alam mo ba, yung mga hinahakot natin nung araw, ngayon, mga professionals na, nasa Manila, nasa abroad ang lahat. And they are of great help in our ministry. Amen. So sabi ko sa kanya, kung i-bless tayo ng Lord ng mas marami pang sasakyan, we will do it. At alam niyo, sa dulo, naintindihan niya. Kaya ngayon, nagpe-pray po tayo ng pagyaman natin. Amen. Don't be too hypocrite. Yung hindi ka nanalangin na hindi ka yayaman, that's not humility. That is stupidity. Now I pray, all of us here, mabless po ang finances natin. Can I hear amen? Lahat kayo, makabili kayo ng sarili-sarili ninyong mga sasakyan. Can we say amen? Amen. Alam mo kung bakit? Isasakay mo yung kapitbahay mo papunta sa church. Ilan na nagsasabi ng amen? Hallelujah.
Lord, kailangan lahat ng mga members ng church, they will have their four wheels. And I say, and that is my prayer. Alam niyo kung bakit? Marami po sa ating mga nakamotor, pag umulan, ayaw nang umattend sa church. Alam mo ba, hinahanap ka ng Diyos pag linggo? Ngayon, kung payayamanin ka ng Panginoon, meron siyang dahilan. Dahil gusto niya, unstoppable ka dapat sa paglilingkod sa Diyos. And we people, we always limit God. I don't have the capacity. I don't have the money to buy. Ang dami nating rason. Pero ano sabi ni Jesus? Ask anything in my name, and my Father in heaven will give it to you. Pero alam mo kung bakit hindi ka nagbibigay? Bakit hindi ka nagre-request? It's because of the greediness. Kung kaya gatang tilugan. Kasi bulbulo din dalaing. Ayaw natin na meron po tayong connection. Ayaw natin na meron po tayong, alam mo yan, may responsibility tayo sa ibang tao. Nagtanong si Claire sa akin, Dad, bakit nagtayo ka ng bahay? Ganyang kalaki. Alam mo yung asawa ko, natutuwa ako sa kanya kung minsan lalo po akong tumatalino. Alam mo, Mami, kako sa kanya, tayo na mga pastor, we are the head of the church. We have daughter churches. Pag pumunta sila sa Tuguegarao, saan tutuluyan? Kaya ko tayo nagpagawa ng ganung bahay. Sabi ko, yung buong third floor, gagawin kong pagpapatulugan ng mga taong kailangan ng tulugan. At sabi niya sa akin, ha? Ikaw ba nangangarap ka ng bahay? Gaano kalaki? Yung just enough. Di ba? Minsan, ganyan ho tayo magplano. Yung sakto lang. Yung sa amin lang. Ito gusto ko magtanong. Huwag niyo na akong sagutin. Sa inyo na lang. Magkanong sweldo ang gusto mo? Huwag mo na sagutin. Sige nga. Sulat niyo po yan. Sulat niyo sa papel at pag-uwi po ninyo, sagutin ninyo yung mga susunod na tanong. Saan mo gagamitin? Bakit ganyan ang pangarap mo? Kaya may mga tinetextan ako sa ngayon dito. Ha? How's your business? How are you doing? Ano na ang sitwasyon ng business mo? Ano nangyayari? May mga tinetextan po ako ng ganyan. Marahil nagtatanong ang ilan. Bakit? Dahil we need to train ang isip po natin on how to overcome the spirit of greediness and hypocrisy. Because now is the time for us to overcome. Can I hear amen? Can I hear amen? Now is the time for us to display God's glory. Na makita ng Panginoon, nung naglingkod tayo sa Diyos, hindi po tayo pinahirapan ng Panginoon, binless po niya tayo. And because God had blessed us, we become blessing to many people. At alam mo ninyo, kapatid, that's the best way of soul winning. Showing to the people the glory of God. Can I hear amen? Young people, listen to this. Hindi totoo na pahirap ang buhay. Hindi po yan totoo. Sa totoo lang, halos lahat na yata ng mga pagpapala ay pinagkaloob sa atin. Nung araw, kaya nga hindi ako nagtapos Kasi ang hirap pag-aral. Lalo na kung walang pera ang mga magulang na magpaaral. Ngayon, ang daming scholarship.
CSU, libre na pag-aaral. Oh. Ano rason mo ngayon na hindi ka nakakapag-aral ng mabuti? Kasi pastor, wala akong pang Jollibee. Anong connect? Anong connection? Kasi pastor, ang daming dahilan. Hirap ng buhay, pastor. Isipin mo, ang dami kong assignment, babangon ako, hindi pa ako nakakaligo, oras na. Ha? Mga bata, makinig nga kayo sandali. Ngayon, pasok ka na lang sa banyo, bukas ka ng gripo, maliligo ka na lang. Alam nyo kami nung araw, maglalakad kami 1 kilometer away, bit-bit, ang tubig na pampaligo namin, kasama ng pampaligo ng buong pamilya, bago kami pumasok sa eskwela. Ngayon, halos lahat provided. Amen. Pastor, kasi hindi ako makapag-review. Bakit? May Google naman ah. Alam mo ba, kami nung araw, ang hirap mag-review. Di ba? Kasi yung lampra, pag naka-on, alas 10 na ng gabi, sasabihin ng nanay, patayin mo na yung ilaw, magastos ka sa gas. Okay, ano ang rason niya? Ba't di kayo makapag-review? Sige nga. Kasi pastor, ang daming distraction. Oh. Church, listen. We are so rich. Yes. But may mga bagay po na dapat natin i-give up kung gusto po nating makasunod sa Panginoon. Start breaking the chains of hell in your life. The spirit of greed, the spirit of blindness and ignorance, the spirit of greed and self-righteousness. Self-righteousness yung akala mo okay ka na, akala mo matino ka na hindi naman. Maging totoo ka. At isa pa, huwag ikaw ang magsasabing okay ka. Allow other people to say that you're okay. Kasi may prinsipyo po ngayon na kumakalat ngayon. Ano? At isa po ito sa evil spirit na nagro-rule po ngayon even sa loob ng church. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga, alam ko yung totoo. And that's why today, ang dami po mga bata ayaw makinig sa kanilang mga magulang. Kasi, unang dahilan, karapatan ko ito. Pangalawa, choice ko ito. Pinili ko ito. Pananagutan ko ito. And always telling to yourself, tama ang aking ginagawa. Kasi masaya ako sa aking ginagawa. Self-righteousness. Can I hear amen? You need to overcome that evil spirit ruling in our lives now. Huwag mong laging paniwalaan yung laging sinasabi ng sarili mo, okay ako. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Hindi ako pa aapekto sa sinasabi nila. Ni mga magulang ko, kaya ngayon, ang dami pa mga bata, hindi mo na nasasaway. At nasanay na po sila sa mga ganong kaisipan that even today, even the very Word of God, kapag kine-check sila ng salita ng Panginoon, they resist in receiving the rebuke from the Word of God. And you know, this is one of the reasons why churches of today, we need to overcome, tama lang yung nilagay na title, Breaking the Chains of Hell. Point number 3, doon po sa Luke chapter 18 verse 28 to 30. Luke chapter 18, 28. Peter said to him, "We have left all we had to follow you." 29, "I tell you the truth," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or brothers and parents or children for the sake of the kingdom of God
will fail to receive many times as much in this age and in the age to come eternal life. In life, marami po dapat tayong isuko para lamang makamit po natin ang kingdom ng Panginoon. And one of that is we need to overcome yung self-righteousness po natin. Another is your being self-centered. Everything na maging sagabal sa pagsunod po natin sa Panginoon, kinakailangan pong iwanan po natin. Iwaksi po natin. Tanggalin po natin sa buhay natin. Walang nang iwan ng pamilya, ng mga mahal sa buhay, nagmaging ng mga gawi natin na hindi po pinalitan ng Panginoon. Matuto lamang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Church, alam niyo po ba kung bakit si Jesus ibinigay niya sarili niyang buhay para lamang tayo ay maligtas? Dahil alam ng Panginoon ang hirap ng kaligtasan ng tao. Ang daming mga ginagawa ang kaaway para hindi ka maligtas. Ang dami niyang ginagawa na kaparaanan to stop you in entering the kingdom of God. The chains of hell, nasa lupa pa lamang tayo ngayon, tinatalian na tayo dahil kinakaladkad tayo ng demonyo palayo sa Panginoon. And if we are not very sensitive, na tingnan ang lahat po ng yan, isang araw magugulat tayo. Pagharap natin sa Panginoon, you're expecting to enter the kingdom of God, but the kingdom ay sarado para sa atin. Why? Hindi po natin nagawa yung tamang decision sa mga panahon na ito na nasa lupa pa lamang po tayo. You need to overcome the spirit of greed. One of the very reasons why Pharisees are disqualified in entering the kingdom of God because of their greed, because of their blindedness. They're blinded of their being self-centered. Blinded po sila sa religion na meron po sila. Blinded po sila nung akala nila tama, pero sinasabi ng Panginoon, mali ang lahat ng ito. And so today, my brothers and sisters, do your best. We need to work out for our own salvation. Can I hear amen? Hindi ko kayang iligtas ang lahat. Dahil kahit anong gawin ng pastor, kahit anong gawin ng church, hindi kayang iligtas ng church ang tao. Ang salvation po natin is personal. Our salvation is very personal. Your salvation ay nakadepende sa decision na ginagawa po natin sa buhay po natin. And one of the things that you need to consider, you need to overcome the spirit of greed. Amen. One of the reasons why ang dami po mga tao walang panahon sa Diyos, because of their greed. Pati Sunday, ginagamit para magtrabaho, para lamang kumita ng pera. Tanong, yumaman ka ba? Church, marahil sinasabi po ng marami, masyado yatang brutal yung title ng topic natin ngayon. Break the chains of hell, but it is very true. We need to break the chains of hell in our lives. Can I hear amen? Today, my brothers and sisters, the salvation na ibinigay po sa atin is free. Do you believe this? Naligtas tayo ng libre. Alam niyo kung bakit? Meron pong nagbayad. Ang dapat po lamang natin gawin, trabahuin po natin yung salvation po natin. Ano yon? Again, umikot po ang pag-uusap natin ngayong umaga about overcoming the spirit of greed. The spirit of greediness. The spirit of self-righteousness. The spirit of
self-centeredness. Because these are the things that will disqualify us in entering the kingdom of God. But if we will overcome this, we will all experience God's favor and grace. Can I hear amen? Can I hear amen? Shall we all close our eyes at tayo po'y manalangin sa Panginoon? Lord, we thank you. You are God and you are good. Tapat ka sa iyong mga salita, Panginoon. That even, O God, the Pharisees, nung nasa lupa ka, Panginoon, you have confronted them because of their greed, because of their wickedness. For they suppose, O God, to become ministers. They suppose to do the perfect will of God. Pero sila, Panginoon, ang kinatisuran ng maraming mga tao. The Pharisees, na dapat po sana, Panginoon, ilaw at asin ng sanlibutan. Sila pa ang dahilan kung bakit ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. You were sold, O God, with few pieces of silver because of greed. And that even today, Lord, your church, madalas kami ay nahuhulog, Panginoon, sa spirit of greediness. And the very reason na hindi ka namin napaglilingkuran, it's because of this spirit. The self-righteousness. But God, today you have exposed ang lahat, Panginoon, ng gawain na ito. And Lord, today we pray, we're coming before you, Lord, today. Forgive us of the sin of greediness. That, Lord God, we withhold to give what is due to you. We even withhold, O God, the things na dapat po naming ibigay para sa mga kapatiran, sa mga taong nangangailangan. You reminded us, O Lord, na pagharap namin sa iyo, Panginoon, sa langit, you will ask us kung kami, Panginoon, pinakain ka nung ikaw ay nagutom. Kung binigyan ka ba namin, Panginoon, ng maiinom nung ikaw ay nauhaw. You will surely ask us, O God, if we visited you in prison nung ikaw ay nakulong. You will ask us, O God, if we clothed you when nung ikaw, Panginoon, ay naked. Because, Lord, whatever we do now to our brethren, ito, Panginoon, ay ginawa namin sa iyo. And because of our greediness, Lord, we are not doing these things. But Father God, today, thank you for the word. We need to overcome, O Lord God, all these chains. Ang lahat, Panginoon, ng tanikala na ito na magdi-disqualify sa amin upang hindi namin magawa ang kalooban mo. Lord, help us to overcome all this. Give us your power, give us your spirit that we may overcome. At kaming lahat, Panginoon, sa araw po na ito, we will start doing your perfect will. Sapagat alam namin, Panginoon, ang kaligtasan ay tinanggap na namin. Napagaling kami sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Pinatawad kami sa lahat naming mga kasalanan. Naligtas kami sa lahat ng mga sumpa, maging sa sumpa ng kahirapan. And that, Lord God, you have blessed us, that whatever we say, it shall happen. For life and death is in the power of our tongue.
And whatever we say, whatever we utter today, O God, it shall come to pass. Today, Lord, thank you for reminding us we are all overcomers through Christ Jesus. And that today, Lord God, whatever we ask and whatever we believe, we will receive it. And today, O God, I pray, walang lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi po nakaranas ng breakthrough. Even, O God, that breakthrough overcoming the chains of hell. Because, Lord, you have done your part. We are now overcomers in Christ Jesus. Today, shall we all rise? We have received the word. And now I want to tell you again, you are overcomers in Christ Jesus. That all of our sickness and diseases, all of our pains, ang lahat ng sumpa, maging ang sumpa ng kahirapan, ay tinapos na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And that today, we need to overcome even the spirit of greed, self-righteousness, self-centeredness, so that this life will become a blessing, not only to God, but even to other people. I want you to lift your hands as high as you can. Start to declare the victory that ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Declare it to yourself now. In the name of Jesus. You are an overcomer. Whatever you say, if you believe, you will receive it. You will receive your healing. You will receive your breakthrough. Yes, in the name of Jesus. You will overcome all, even the chains that will hinder you in accomplishing the perfect will of God. I'm telling you, hallelujah, God had given us His Spirit, that everything we touch shall be blessed. That the Lord will bless even the works of our hands. That today we can acquire more wealth for the glory of God. That we can be a blessing to many people. In the name of Jesus, Lord, I declare the victory that you have done in the cross. Now in the name of Jesus, Lord, I pray, let your Spirit come, flow like a river. Begin to renew our mind in the name of Jesus. Come on, everyone. Hallelujah. Begin to unload that unbelief. Remove that unbelief in your mind, in your heart, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka nilikha ng Panginoon para pahirapan ka sa mundong ito. Ginawa ka ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon sa kanyang sariling wangis. You are an overcomer. You shall overcome in the name of Jesus. Whatever you say today, maririnig ng Panginoon sa langit. Whatever you ask in the name of Jesus, He will give it to you. That your joy be complete and the name of our Lord will be glorified. God, I declare complete healing, O God, in their physical bodies. I declare complete healing, O God, in their wounded hearts. I declare complete healing, O God, in their mind. No more negative thoughts in the name of Jesus. But Lord God, hallelujah, fill your people with your word, with your spirit, that whatever they receive today, O God, hallelujah, ay patuloy nilang ma-exercise, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Yes, we will overcome in the name of Jesus. You have done it, O God. You have done it. You have declared it. It is done and it is finished. And Lord, I speak blessing to be upon your people now. At dalangin ko, Panginoon, let your people experience the power of your word. The power of your word. At Panginoon, ang akin pong dalangin, walang maghihirap sa iyong mga anak. But you will give us, O God, complete victory even in our finances. In the name of Jesus. Give your people wisdom. Give your people, O God, even the spirit, hallelujah, the spirit of power, so that everything they do shall prosper. Everything they touch shall be blessed. That all their dreams, Panginoon, ay maganap at mangyari.
Lord God, in Jesus' name, send forth your angel to minister to your people, O God, so that they will overcome, O Lord, even the chains of hell, and it will not prevail over your people, because truly, in your name, we are all overcomers. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Pwede po ba natin ilagay ang ating mga kamay sa ating pong mga ulo? And start to declare the Spirit of God to be upon your mind in the name of Jesus. Yes, Lord, I declare, Spirit, Panginoon, ng confusion, remove it, oh God, in their minds. In the name of Jesus, may you bless, oh Lord God, hallelujah, the thoughts of your people. Let them see, let the wisdom, oh God, be upon them. In the name of Jesus, let them think about your word. Let them consider your word. Let them consider, oh God, hallelujah, ang lahat ng mga promises mo. At Panginoon, let the mind of Christ to be upon us. In the name of Jesus. Can we just declare it? Yes, in the name of Jesus. I receive it in the name of Jesus. I receive it in the name of Jesus. I receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, I pray, give them wisdom even sa kanila po mga priorities. Panginoon, may you bless, hallelujah, ang isip, Panginoon, ng iyong mga anak sa araw po nito. In Jesus' name. Bless even their eyes so they can see your perfect will. Oh God, in Jesus' name, let there be blessing even in their ears to listen to your now word, to listen, oh God, to the Rhema word. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And can we just put our hands sa tapat po ng ating mga puso? Lord, hallelujah, I pray, save the hearts of your people, oh God. Give them the breastplate of righteousness, that even today, oh God, in every decision they do, they will consider your promises. They will consider your word. Lord God, I pray, hallelujah, hallelujah, Lord, let there be a power, O God, sa kanila pong mga puso. In the name of Jesus, remember, my brothers and sisters, heart is very deceitful. Heart is very deceitful. But remember, the Lord Jesus Christ is knocking at your heart. Whoever opens it and allow Jesus to come in, ang sabi po ng Panginoon, siya and even the Father will come in and dine with you. Lord, I pray, let your throne be upon our hearts, na mula sa araw na ito, Panginoon, ang tibok lamang ng puso mo ang gagawin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, remove the spirit of greediness. But Lord God, let love, let compassion be upon our hearts so that all of us, O God, ay maramdaman namin, Panginoon, ang tibok ng puso mo. In the name of Jesus. Now I want you to lift your hands as high as you can. Lord God, I pray, may you bless these working hands. May you bless, oh Lord God, these working hands. That, Lord God, let these hands start to create in the name of Jesus. Let these hands, Lord God, start to work in the name of Jesus. That every creation na gagawa po namin, every work na gagawin po namin, katulad, Panginoon, ng declaration mo when you created the heaven and the earth, everything was created good and beautiful. Lord God, I pray today, oh God, may you bless all the works of the hands of your people. Let everything they touch be blessed in the name of Jesus. Even in their prayers as they lay their hands to their brothers and sisters, to their loved ones, let their loved ones be blessed in the name of Jesus. Lord God, use these hands even in the marketplace. Bless our businesses. Bless our capitals. Lord God, in the name of Jesus, sa araw po nito, lahat ng hahawakan ng aming kamay, after removing the spirit of greed, self-righteousness, and self-centeredness, alam namin, Panginoon, you will be the center of our lives. You will be the center of our heart. You will be in the center of our thoughts. And that, God, your people will be will experience breakthroughs, O God, that your name be glorified. Maraming salamat. At sa araw na ito, Panginoon, ang aking dalangin, sa amin pong pag-uwi, patuloy po naming maalala ang mga salita na tinanggap namin sa araw po na ito. And Lord God, I keep on declaring the victory that you have done in the cross. That is our victory now in our lives, now and forevermore. Lord, be with us as we go home. At patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng ito. At lahat po'y magsabi ng Amen.
Pwede ba pala kumamay ng 5 tao, sabihin mo sa kanya, your life will never be the same again. Amen. God bless you. At magkita-kita po tayo sa susunod na linggo.